Mga kapatid, magandang umaga. Welcome po sa Binasang Biblia. Dito sa Binasang Biblia, hindi nyo na kailangan magbasa. Ang kailangan nyo lang gawin ay manood. Simulan na natin. Binigyan ng Diyos si Isaac ng asawa. Genesis chapter 24 verse 1 to verse 28. Matandang-matanda na ngayon si Abraham. Pinayaman siya ng Diyos. Naging matagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Isang araw, pinatawag ni Abraham ang pinakamatanda niyang punong katiwala at kinausap ito. "Mangako ka," sabi ni Abraham. "Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa Mesopotamia, na lungsod ng aking kamag-anak na si Nahor, at sa bayang ito ng aking mga kamag-anak ay maghanap ka ng mapapangasawa ni Isaac." "Paano po kung ayaw sumama ng mapipili ko?" tanong ng katiwala. "Pwede po bang si Isaac na lang ang pumunta roon?" "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac," sagot ni Abraham. "Iniwan ko ang lugar na iyon, ang tahanan ng aking ama at ang lupain ng aking mga kamag-anak. Dahil dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Dito titira habang buhay ang aking anak at ang magiging mga apo niya. Sasamahan ka ng Diyos sa lakad mong ito. Magpapadala siya ng kanyang anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa paghahanap ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng babaeng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Pero huwag na huwag mong papupuntahin doon si Isaac." Kaya't nangako ang katiwala kay Abraham na gagawin niya ang lahat na pinag-utos nito. Pagkatapos noon, kinargahan ng katiwala ang 10 kamelyo ni Abraham ng mga mamahaling regalo. At nagsimula siyang maglakbay kasama ang ilan pang mga katulong papuntang Mesopotamia, kung saan nakatira ang kapatid ni Abraham na si Nahor. Nakarating sila sa labas ng lungsod ng Mesopotamia. Pinagpahinga muna nila ang mga kamelyo sa tabi ng balon. Magdarapit hapon na at ganitong oras dumarating ang mga dalaga para umigib. Kaya't nanalangin ang katiwala. "O Panginoon, ikaw ang Diyos na sinasamba ng aking among si Abraham. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa kanya. Sana po ay makita ko na ang magiging asawa ni Isaac ngayong araw. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Hihingi ako ng inumin sa isa sa kanila. Kapag binigyan niya ako ng tubig at sabihin niyang bibigyan din niya ng tubig ang aking mga kamelyo, siya na nga ang babaeng pinili ninyo para kay Isaac. Ito ang magiging palatandaan na tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amo." Habang nanalangin pa siya, dumating ang isang napakagandang dalaga. May dala-dala itong baka na nakapatong sa kanyang balikat. Siya si Rebecca, anak siya ni Bethuel, ang anak na lalaki ni Nahor at Milcah. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. Nilagpasan ni Rebecca ang katiwala ni Abraham
Tuloy-tuloy siya sa balon at pinuno ang kanyang banga. Nang pabalik na siya, patakbong lumapit ang katulong sa kanya. "Maaari ba ninyo akong painumin?" tanong ng katiwala. "Aba, opo," sagot ng dalaga. Agad na inalalayan ni Rebecca ang banga habang umiinom ang katiwala. Nang matapos uminom ang katulong, nagsalita uli si Rebecca. "Painumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo." At paulit-ulit siyang umigib para makainom ang mga kamelyo. Tahimik na pinagmasdan ng katiwala ang lahat ng ginagawa ni Rebecca. Gusto niyang makatiyak na ito na nga ang babaeng pinili ng Diyos. Nang matapos si Rebecca ng pagpapainom sa mga kamelyo, ibinigay ng katiwala ang mamahaling gintong singsing kay Rebecca. Inilagay din niya sa mga braso nito ang dalawang malalaking gintong pulseras. Pagkatapos ay tinanong niya ito, "Pwede ko bang malaman kung sino ang tatay mo? Mayroon bang lugar sa bahay niya na matutulugan namin ng mga kasama ko ngayong gabi?" "Si Bethuel po ang tatay ko. Anak siya ni Nahor at Milka," sagot ni Rebecca. "Mayroon po kaming lugar para sa inyo at sa inyong mga kasama. May sapat din kaming mga dayami para sa inyong mga kamelyo." Lumuhod ang katulong at nanalangin. "Salamat, Panginoon, Diyos ng aking among si Abraham. Dinala mo ako sa mga kamag-anak ng aking amo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanya." Tumakbong pauwi si Rebecca at ikinuwento sa kanyang pamilya ang nangyari. The end.